Parañaque. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, meron nang nagpatuloy na industriya sa Parañaque. Ang kanilang pagiging malapit sa dagat ay nakatutulong sa kanilang pakikipagkalakad. Sa ibang mga negosyanteng Asyano ng mga Hapon, Sino, Indian, Indonesia at Malay. Nagpapalitan din sila dati ng mga asin, isda, bigas, sapatos at tsinelas. Sa Parañaque natin bibisitahin ang ating Fanchir, isa ring mabagsik at malupit sa pagkakarera sa himpapawid. Tara mga kabisitero, bisitahin na natin siya. Ito ang Bisitero. Sir Lito, siyempre di ba naglalaro na rin po kayo ng matagal na. Sa every season, ano po ang mas gusto nyo? Sa South or sa North? Ang North, maigsi lang ang distance. Ang problema dyan yung panahon. Pagka maraming bagyo, medyo tagilidan din ang laban. Hindi mo makukuha yung talagang ano ng ibon, performance kasi smash eh. Ngayon, itong sa South, meron din namang mga ulan paminsan-minsan. Pero hindi ganun kadalas itong nasa North. Ang importante, malayo. Kung gusto mo subukan ng ibon mo sa malayong distance, sa South ka. Tsaka makikita mo talaga yung endurance. Kung talagang kaya niyang umabot hanggang MacArthur, yung talagang ano yun. Subukan ng galing yung South. Kaya mas gusto kong South. Kasi doon mo masusubok kung talagang mahusay ang ibon. Although, may mga ibon na talagang hanggang doon lang ang range, huwag mo ipilit. Kung may pang-pooling, pang-pan-race, pooling lang yung kakayanan ng ibon, huwag mo ipilit na dumulo sa MacArthur o Tacloban. Pipili mo rin yung angkop doon sa layo ng karera, yung isasali mong ibon. Kaya ang ginagawa ko, kung yung mga pang short distance lang, pang pan race pooling, naka-old band lang siya. Yung pang young bird or pang MacArthur na band, doon sa alam ko nalalayo. Ganun ang ginagawa ko. Kumbaga meron kayong ibon na mismo na para doon sa race na to. Yes. And then this one para dito sa... Para ma-enjoy mo yung buong season, hindi mo na hihintayin mag-start pa yung derby para ka makapag-enjoy ng karera. Dito, pooling pan race pa lang, pwede ka na mag-enjoy basta may ibong kang panlaban para doon sa uri ng karera, short to middle. Lahat, buong season niya, ma-enjoy mo. Hindi ka na maghihintay ng derby. Kaya nga, paano naman po kayo mag-prepare ng mga breeders nyo bago nung isa lang? Dito sa breeders loft ko, lahat naman yan talagang may quality. Basta pag pumasok ako sa loft, kung anong ka-attract sa mata ko, alam ko kondisyon, yun ang pininukuha ko. Okay. Kasi merong time na, breeding time na, hindi siya physically ready. Kita mo kasi nag-gloom pagka ready yung ibon eh. Kaya nga. Matikas. Yung kinukuha ko. Tsaka depende sa karera. Kung pang north siya, medyo hindi naman siya pang long. Pwede na yung mga 500 kilometers kaya niya. Pwede na yun. Basta physically ready siya, ma-attract niya ako. Pag-akit ko sa loob, nag-viewing ako. Kung ano ready, yung pinipili ko, tinatapatan ko lang ng magandang pamaras. Kung kaya ko i-line breed ko yan. Nag-outcross din ako. Kasi lalo pagka wala akong makuhang katapat na palinya, tsaka alam ko na prepotent yung ibon. Kahit saan ko'y bangga, nakatapat niya yung traits, parehas ng qualities, yun ang pinagpaparis ko. Yes. E paano naman po sa mga flyers? Sa condition? Paano mga paghahanda or condition na ginagawa niyo? Hindi pa nag-uumpisa ang ano. Pag sampa pa lang, pag inakay pa lang sila, inakit ko na sa flyer slope, nag-uumpisa na ako gradually. Hindi ko na hinihintay yung mag-derby pa. Kasi, magre-ready, no? Kasi hindi mo makuha ng overnight. Ika nga, bata pa lang sila, unti-unti mo na siyang kinukondisyon. Hindi lang ganun ka-rigid ang conditioning. Siyempre, matagal pa naman eh. Pero yung katawan nila, dine-develop mo na. Nagbi-build up ka na ng muscle. So mataas ang proteina para makapag-build up ng muscle. Kaya pagdating ng training,
handa na yung katawan nila. Kaya nga. Pero ang mahirap kasi, minsan dinadalaw tayo ng virus, yung adeno, PMB. Actually, may vaccine naman talaga. Nag-injectable ako eh. Pero dumadapo pa rin talaga. Kahit merong ano. Oo, adeno yan. Ewan ko kung anong tawag doon, adeno or what. Basta para myxovirus, meron akong vaccine. Yung adeno, although ngayon, nung unang 3 years ago, nung unang dapo sa akin yan, ininda ko yan, hindi ko alam eh. Pero napag-aralan ko kung gamutin. Ang ngayon, siguro minimal na lang. Nakikita ko na yung symptoms, alam ko na kung dapat umpisahan ko ng i-treat eh. Kaya gano'n ang ginagawa ko sa flyer. Ayun lang ang problema ko sa flyer, yung mga virus na yan. Pero actually, sa karera, kahit may lambat yan, although problema talaga yan, hindi ako natatakot sa lambat. Sa adeno, dito sa virus ako natatakot. Sa lambat, tsaka sa lambat. Sa lambat yan eh, kasi ang galing ng ibon mo, lambat nilang. Nasa front line ng karera eh. Tapos sila unang masisilo. Yung effort mo, di nasayang. Yun nga. Bali through your experience, ano naman po yung pinaka-best experience nyo sa pagdating sa pag-iibon? Unforgettable. Unforgettable. Actually, dalawa. Yung isa, comedy. North Ration, Burgos. Sa isang club. Tanghali, init. Ganito siguro, may alas 2, alas 3 siguro. Alas 2 siguro. Dito na rin yun, sa loft nyo? Yung lumang loft ko pa, nakahoy. Siyempre, gaabang ka, nakatingala. Meron akong napansin na itim na bagay. Mga galaw naman kaunti. Sabi ko, bayarang bata, yung tanghali, tapos nagsasaringgola. Hindi ko pinansin. Hindi palinga-linga. Tapos may tumingin naman ako ba, lumapit na yung kapaparu-paru pala yun. November 2 yun eh. Paru-paro ito. Napadasal ako kasi hindi pa ako napunta ng sementeryo. Nagdasal ako para sa mga namayapa. Pasensya na, hindi ako nakakapunta pa. Kasi maraming ta. Hindi. Tapos na. Dahil dito, ang lapit na nung itim, kalapati ko pala. Yung itim na kaninentre ko. Gumagano na ang lapit. Hindi kalapati ko pala yun. Kaya sabi ko, tawa ko hanggang ngayon, hindi ko malimutan. Kakaiba yun Oo, hindi ko malimutan yun. Hindi mga nanalo, okay na, nanalo na yun. Given na yan, masaya ka dyan. Pero yung comedy, isa yun. Yung pangalawa, medyo seryoso naman. Katbalogan race, medyo hard race yun. Wala pang pauwi eh. Doon ang loft sa taas, dito yung breeder's loft, nagkaiwalay. Nag-aantay ako eh. Sabi ko oras na ng pagkain ng breeder. Kung may bantayan mo nga itong kalapati dito, baka dumating eh. Papakainin ko lang yung kabilang loft sa breeder. Sige. Sigaw ka lang pagka andyan na. Yung mga 10 minutes pa lang, di pa ako tapos magpakain. Hindi, may ibon na. Tapos pagka, mayroon na. Doon, naglalakad sa babi ko, ba't di mo nakita dumaan? Hindi, nag-pray lang ako sandali eh. Nakapikit ako, pag-gilat ko, dyan yung kalapati sa harap ko eh. Isa yun sa hindi namin malimutan kasi parang biglaan, nalangin ka, biglang sumagot. Answered prayer. Oo, ganon. Katbalogan yun. Winner overall, 4th overall superset winner, tapos 3rd place siya at Katbalogan. Pinangalanan ko yun, Her Majesty. Her Majesty. Ano naman po ang mga advice nyo sa ating mga pigeon fancier, lalo sa mga newbies? Sa newbies, actually, paalala lang, itong kalapati, magastos ito. Kung talagang meron, kang pera, pantustos, sige lang. Pero kung naghahari mo ng kalang na makaraos, pamilya mo hindi naman, kung gusto mo, mag-alaga ka ng kaunti. Kasi sabi nga nila what you do more to your birds, you do less for your family. Tama. Tsaka, wag masyadong patatangi sa sales stock. Marami dyan talaga magse-sales stock para mabili lang. Piliin nyo lang talaga yung matino na bibilhan nyo kasi matagal nyo aalagaan yan. Pagka ampaw yung ibon, wala kayo mapapala. Tsaka kung nandiyan na kayo sa pigeon racing,
maging matino naman sana. Kasi nasasalaula yung sport eh. Hindi naman ito big sabihin ni dapat seryoso. Huwag ka mandadaya. Lumaro ka ng tapat. Magbayad ka sa club ng iyong dapat bayaran. Tsaka makitungo ka sa iba ng yung tama. Kasi ang mga yan ang makakarabing elbows mo paghabang nandiyan ka eh. Hindi ka pwedeng... Yun pa rin talaga. Oo, hindi, kasi diyan ka huhusgahan. Pag masama ugali mo, walang lalapit sa'yo, wala kang magiging kaibigan. Tsaka magandang maraming kaibigan. Actually, yung mamahaling ibon, hindi naman katapat niyan pere. Minsan pakisama lang. Hindi mo na hihingin. Iaalok pa sa'yo ng kaibigan mo. Ganun na nangyari sa akin nung nag-umpisa ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na yun. Ako si Lito Gatchalian. Salamat. Bisitero. Ang napanood nyo ay ang episode 24. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Mark Leonard Kaibigan. Happy watching from Nueva Ecija. Jo Marie Tuzo. Migs Manuzon from Los Angeles, California. Ruel Taiwan Loft at Eldiner Salazar. At Toto Sinel from CAA Las Piñas. Luel Novela. Tisoy Medina. Betchok Gaming 84. Domingo Manuel 28. Jemuel Sampayan. Earl Gerald Agan. Jeffrey Miranda from Mabalacat, Pampanga, Cashire Loft, and Aviary. Rupert Gonzalez from Dubai, Motor City. Dexter Santos. Nin Ang from Taipei, Taiwan. Aljon David from Bulacan. Jemer Realeza. John Armel Merano. JC Reyes. Marvin Loft sa Uyo. Justin Oliveros, Team APR, Alabang. Oliver Salamanca. Ichiro Loft, Dasma, Cavite. Spartacus Loft, Cap Cedric. Alixus Loft, Clarence Prosas. At Kuya Pets Loft TV. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.